Makakausap po natin ang isa sa mga nangunguna sa ilang mga election watchdog dito sa ating bansa para ho kahit papaano matunghayan natin kung papaano yung mga preparasyon hinggil ho dito sa nalalapit na halalan. Makikumusta tayo kay Professor Danny Araw ng Kontradaya. Si Bombo Dennis Hamito po ito, together with me, si Bombo Victor Liantino. Magandang tanghali po sa inyo. Professor, welcome to the program. Magandang tanghali rin at salamat po sa imbitasyong ito. Tama ka, mahalagang paksa po yung halalan. Unang-una, Professor, makikikumusta ho kami. Alam namin may mga sarili din po kayong mga preparasyon ngayong papalapit ang eleksyon dahil yung ibang mga election watchdog may mga ibang ginagampanan din, pero yung inyo po kasi ay tungkol dun sa mga pandaraya talaga, yung tinutukan po ninyo, the past elections. Kumusta ho ang inyong mga ginagawa ngayon at yung pagtutok sa mga preparasyon dito sa nalalapit na 2025 elections? Sa kasalukuyan ay nagsasagawa na po kami ng mga voter education campaign, hindi lang sa Maynila kundi pati na rin sa iba't ibang mga lugar. At kahit sa international sphere, katatapos lang halimbawa ng voter education na binigay ko sa Canada, salamat sa internet, nagagawa na rin itong mga inisyatibang ito. Tapos tuloy-tuloy pa rin yung aming mga pananaliksik at yung isa sa mga tinututukan po namin ay ang mga party list group. In due time, to be more specific, by next month, by January po, ay ilalabas na po namin yung findings ng aming party list study bilang gabay na rin dun sa pagpili ng publiko sa kung sino yung karapat-dapat na maupo sa pwesto na 63 kinatawan na mula sa mga party list group po. So medyo marami-rami po kaming sinasagawang mga aktibidad ngayon at syempre bukod sa voter education program, yung fact-checking ay isa ring susing gawain ng Kontradaya. Sinusubukan na rin po naming magsagawa ng mga pagsasanay hinggil dito at pinapalakas rin po namin yung aming coordination work and collaboration work with various media organizations kasi every now and then may mga news media organization na nagsasagawa ng kanilang halalan 2025 or election 2025 projects with civil society groups and election watchdogs. At kami, bukas na bukas po sa ganong klaseng kolaborasyon. Kaya nga sa ganitong konteksto, kung yung Bombo Radio ay nais na magkaroon ng parang election movement o election initiative, you can count us in. Hindi po kami magdadalawang isip na makipagkaisa po sa Bombo Radio. Kasi isa ito sa mga credible na news media organization. Okay. Okay. At kami ho'y patuloy na inaaral din po ng aming mga officers at in charge dito sa mga bagay na ito para tayo magkatulungan hinggil ho sa mga adhikain po na yan. Okay. By the way, Professor, sa kasalukuyan may mga na-encounter na rin ho ba kayo ng mga problema bilang isang poll watchdog para ho sa darating na halalan, maliit man o malaki na problema at yung mga posible na maging talagang haharapin po natin na medyo maselang mga suliranin come 2025 midterm election, Professor? Una sa lahat, yung premature campaigning ay napakatalamak na po. Hindi na bago ito at sigurado ako, marami sa ating mga kababayan at kahit kayo mismo ay nakita na yung mga naglalakihang billboard, poster at saka minsan pag nanonood tayo ng TV o kahit sa internet, nai-interrupt yung ating viewing experience o viewing pleasure dahil sa mga nakakairitang mga advertisement na to. Ito po ay technically legal pero hindi pa rin ito katanggap-tanggap kasi binibigyan mo ng undue advantage yung mga mayayaman at makapangyarihan at nagagawa ito sa expense ng mga mahihirap na mga nagnanais kumandidato na hindi kasing laki yung pera nila. Kumbaga, they cannot afford to spend all of their money ngayon pa lang. Tandaan po natin, sa Pebrero pa po ang simula ng kampanya sa senatorial and party list candidates or party list nominees at sa Marso naman para sa mga lokal na opisyal at pati na rin sa Kamara de Representante.
Alam nyo, masyado pang maaga para sa ganitong klaseng mga kampanya, maaga pang kampanya, pero nangyayari pa rin. And on the flip side, nandito rin yung recurring problem ng vote buying. Minsan tinatawag ito sa terminong ayuda o tulong sa mahihirap, pero halatang halata mo yung pagmumukha ng mga kandidato, hindi lang sa mga event na namimigay ng ayuda, kundi kahit sa mismong ayuda na binibigay, bigla na lang nakikita yung kanilang mga pangalan, yung kanilang mga mukha sa mga grocery bags o minsan kahit sa mismong produkto, nandoon yung kanilang mga pangalan at pagmumukha. Wala namang problema sa ayuda, pero syempre, dapat gawing apolitical ito. Hayaan natin yung mga opisina, yung mga social welfare desks ng mga LGU o kahit yung DSWD mismo na magsagawa nito ng free from any political trappings. Pero ganun pa rin yung nangyayari ngayon, kaya yung ayuda nagiging forma po ng vote buying. Okay, Professor, ang akin pong katandem dito si Bombo Victor Liantino. Meron ding mga katanungan para po sa inyo. Bombo Vic? Professor, magandang tanghali po. On my part naman, gusto ko lang malaman kung saan po ba pwedeng pumunta itong mga nais na magpamiyembro bilang volunteer ho ninyo para ho sa 2025 midterm election. Ang Kontradaya po ay may Facebook page. I-search lang po yung Kontradaya at yung logo na nakikita po niyo ngayon. Basta yun lang naman ang nag-iisang Facebook page. Tapos nasa Twitter or X na pala pangalan nun ngayon, nandun din po kami. Ang email address po namin ay kontradaya@gmail.com at yung aming website ay up and running din po. Pwedeng i-google din po yon. At kami po ay bukas na bukas para sa mga volunteer. Siguro sa mga susunod na buwan, salamat sa pagpapaalala, mag-i-issue uli kami ng panawagan para sa call for volunteers po. Professor, baka meron ho kayong mensahe sa mga botante para ho sa nalalapit na election. Go ahead po. Opo, simple lang po ang ating mensahe sa mga nais na maging volunteer ng Kontradaya at saka kahit sa mga ordinaryong tao, patuloy po tayong maghanda, magbantay at kumilos sapagkat malaki po ang nakasalalay sa darating na 2025 election, sa darating na ika-12 ng Mayo. At hindi lang ito simpleng paghahanda para sa 2028 elections, alam na po natin yon, pero ito rin po ay magtatakda ng pang-ekonomiyang direksyon, pang-political na direksyon sa mga darating na taon din po. Kasi tandaan natin, ang iboboto nating 12 senador, 6 na taon po yung kanilang termino. Tapos para sa mga lokal na opisyal, 3 taon naman po. Hindi po tayo dapat magtiis ng 3 hanggang 6 na taon dahil po sa ating maling desisyon. Kaya madalas na naririnig natin, vote wisely, di po ba? Pero ngayon, talagang kailangan po natin yan. At syempre, bukod sa pagboto, dapat din po bantayan yung ating boto at kung merong mga pagkukulang, yung COMELEC o yung Commission on Elections, dapat po kino-call out po natin yan. Kasi po, hindi nagiging transparent yung mga election cycles natin itong mga nakaraang taon at dapat po ay i-call out natin yung COMELEC every time may pagkukulang po sila. At mangyayari lang po ito kung tayo po ay magbabantay, maghahanda po at kikilos po para sa makabuluhang pagbabago. So, yun lamang po. Maraming pong salamat. Ayan, maraming salamat din po mga kabombo, mga Kastar Nation. Nakausap natin si Professor Danny Araw mula ho sa grupong Kontradaya. At siguro mas magiging madalas yung mga pagkakataon. Makakausap natin ang mga katulad ho nila para sabay-sabay ho natin bantayan itong eleksyon sa darating na 2025. Ito ho yung tinatawag nating midterm elections dito sa ating bansa.